Okay, magandang araw ho. Meron kaming ginagawang Ford Ranger. Ang issue nito, langit-ngit. So, na-check natin. Ang naging problema niya, yung shock bushing niya. So, basag yun, basag. Ito yun, ito yung shock niya. Yung shock absorber niya is good na good. Maayos na maayos. So, dito lang yung naging problema. Yan. Ito na yung kabiyak niya. Wala na ho dito. Ewan ko saan na nalagay no. Pero pinrest kasi namin eh. Pero nirebushing to. Hindi umubra. Doon sa isang reels ko, sa video na to, may nag-comment daw na re-rebushing lang. Mga sir, hindi uubra yung rebushing dyan. Dahil tingnan nyo naman yung load nyan. Ang laki-laki ng sasakyan eh. Oh. Ayan. Tapos, persado yung puwetan na yan. Ito. Persado yan. Dito yung nakakabit sa arm. Hindi uubra yung ano dyan. Rebushing. So, sa katunayan, pinarebushing ni Madam. O anong nangyari? Lumangit-ngit pa rin ang ending. So, sayang lang ginastos dun pa rebushing. Ngayon, ang inoffer ko kay Madam, sabi ko, ma'am, kung pag magtitiwala kayo sa akin, pwede nyo iiwan sa sakyan ninyo kasi parang sama ng loob na bibili ka ng shock absorber na buo, eh ang mahal nung shock na yon. So nakakaalam yan sa yung mga nagdilip, sa mga nakalip na sasakyan, alam nila yung kung magkano presyo niyan. Nakakasama ng loob na yun lang yung sira, bushing lang, tapos papalitan ng buong assembly na shock. So sabi ko, ma'am, hahanap tayo ng bushing na maaaring pumasya dyan. Basta bigyan nyo lang po ako ng oras para makatipid kayo. So yun, ang ginawa na nga namin, ang unang-unang step na ginawa namin, ito yung mga lumang shock dito. Ito yung bushing na yan. Sinukat namin. Min-rest out namin. Tapos sinukat. 40mm kasi to. Ayan. Ngayon, maluluwag siya. So hindi uubra kasi dapat pit na pit yan. Ang iniisip ko, di baling mataba rito kasi pwede naman itong tabasan. Basta yung mahalaga yung pinagsasalpakan ng mismong bushing. Doon sa shock para hindi pag nalubak, hindi siya gagalaw o hindi kakalas. Saka, sa totoo lang mga sir, matibay po ito. Kaya magtataka kayo bakit nasira. O kaya baka may magkomento sa inyo, matibay yan, bihira masira yan. Totoo yun, agree ako doon, matitibay yung mga bushing yan. Kaso ang problema, yung pagkakabit niyan, tabingi. Nagasgasan na nga ito eh. Yung sa unang, ayan po yung video, panoorin nyo. Ito yung nagkukos ng langit-ngit niya. Ayan, digit yan sa bakal. Ayan. Ito po. Dapat yan may awang yung ganito. So, ayusin natin to. Ito naman yung rebushing. Ngayon, hindi ubra yung rebushing na yan. Tabingi agad. Okay, may nahanap na po tayo na bushing. O, ito na. Pang Honda po itong bushing na to. So, dito kasi, nag-try rin naman kami ng iba. Ito, tinanggalan namin ng... Ayan, pang Fortuner to eh. Kala ko kasya. Ito naman, pang Tucson. So, tinry lang naman. Kasi kailangan, yung pit na pit to. Yung diameter na to is 40mm. Yung iba, 39, 35. So, di pa pwede. So, dapat kasi fix na fix yan. So, ito, nakakuha na tayo. Ginamitan natin ng vernier caliper 40mm. So sakto na. Ang magiging problema naman natin, ito mahaba to. So hindi siya magpipit dito. Ngayon, hindi kasya yan. So tatabasin natin yan. Ikalawang problema natin, yung butas nito. Saan yung butas, boy? Yan, ito malaki. So papabutasan natin to, dadalhin natin sa machine shop. Mura lang naman yan. Huwag na kayo mag-isip dyan. Kung magkano gagastos nito, sigurado mas mura yan compare dito sa palit ng ano. So yun, pabutasan ko muna to.
Okay. Okay, update. Tingnan nyo yung tsura, oh. Parang original din sa kanya, oh. Yan, dinabasa na yan. Na-press na ho yan. At ginamitan ng press machine yan, ayan, para mas speed. Tapos, ito yung pinoproblema natin kanina. Kasi malaki yan, oh, ayan. Saktong-sakto yan. Para hindi siya kakalog-kalog ng gano'n. Okay, ito natin to. Dito na po tayo sa final. Bali ito kasi, pag nakalapag na yun doon sa arm, dapat yan hindi nakaganito. Dapat yan diretso. So ngayon, kung mapapansin ninyo, pag mayroon gumawa ng shock absorber na nakapix sa body to, dapat yan minamarkeran. Ito, yung tuwid na yan, lalagyan ng anumang pintura o chalk o anuman para hindi gumalaw siya. Kasi hindi pwedeng tabingi yan. Kahit anong tibay ng shock absorber bushing natin, pag tabingi yung pagkakalagay niyan, sira talaga yan. Ayun naman ang inaayos namin ngayon. Kasi dahil nga ho doon, kaya nasira agad yung bushing. Kasi matibay naman talaga bushing nito eh. Eh, ayos na rin natin. Para tumibay o tumagal yung bushing natin. Okay, ito nyo, final na. Lods. Ilang ano rin kami nito para masentro. Ayan o. Ito yung tinutukoy ko po. Dapat nakasentro yan. Bago kasi namin baklasin, tabingi. Ito. Nakadikit dito sa bakal na to. So, kaya nasira agad yung bearing. Sorry. Yung bushing. So yun. Bigyan ko na lang po ng tip para sa mga future mechanic. Halimbawa, ito kasi yung shock absorber nito, hindi ito kasama sa pagliko natin, so nakapix siya. Kaya pag nagpapalit kayo ng shock absorber, laging mamarkeran to. Yan, tutok nyan, yung gitna, yan. Kami kasi dito, ginagawa namin, ginuguhitan namin yan, chalk o kaya pintura. Yan, diretso. Para hindi pagbalik ay hindi mahirap isalpak yung shock. At the same time, hindi pilipit yung bushing. Kasi nangyari, pilipit yung bushing. Kagaya ng sinabi ko kanina, kahit anong tibay ng bushing ninyo, kung may problema sa pagkakasalpak o pagkakabit niya o sa posisyon niya, hindi po tatagal yan. So yun, nagawa natin ang paraan, nakasave sila madam. So singilin ko na sila madam dito ng 100,000 pesos. para sa trabaho na yon. Hindi, biro lang, walang ganun, hindi tayo ganun. Kaya nga tayo trumabaho ng ganun para makatipid sila. So yun, i-road test na lang natin pa, final namin mamaya kasi yung langit-ngit nga concern. Kukumpirmahin natin na wala na. After nun, pwede natin i-release. Okay? So yun lang bushing. Yun, Honda Mas basta pang Honda siya. Wala siyang specific na pangalan kung parang saan, kasi ang sabi ko, kailangan ko ng bushing ng suspension arm. So sa madaling sabi, yung bushing na yun pang suspension arm yun, o legit na matibay yun kasi suspension arm eh. Ngayon, baka sakali ma-encounter nyo yun, o kaya kung baka mayroon kayong alam na source ng bilihan ng bushing lang nito para naman po makatulong tayo sa ibang mga car owner na nakalip, para naman po yung iba maka-encounter, di makakatipid din, at least hindi na magpapalit ng shock absorber na buo. Tapos goods naman po kasi talaga yung shock absorber, walang problema. So yun lang, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin at mag-iingat po tayong lahat.